Natalo nga po ang ating kababayan na si Dave Apolinario na may kartadang 21 wins, 14 KOs, may 2 talo na. Natalo siya sa Chinese fighter na si Long Yihu. May kartada ngayon na 9 wins, 4 KOs, may 2 talo. Ito na ang pangalawang talo ni Dave Apolinario via knockout. Bata pa naman ito mga tol, edad 26. Kaya mabigyan pa ito ng mas magandang laban. Kailangan lang makabawi mga tol dahil mahirap kung laging talo. Sa iba pang balita, Treasure Boxing Promotion nag-announce na po kanina. Kasama si Donnie Nietes sa mga binigyan ng laban sa Japan. Ito mga tol, event details, Tuesday, May 20, 2025. Makikita natin dito, Game 5, 121 pounds contract hanggang round 6. Donnie Ahas Nietes, 4 Division World Champion versus John Ekegawa. 10 matches na rin itong Japanese. 7 panalo, may 1 talo at 2 tabla. So kung round 6 lang ito mga tol, kahit may edad na si Donnie Nietes, kakayanin pa rin niya tumagal. Kung manalo si Donnie Nietes dito, siguradong bibigyan pa ulit ng laban. Pinangako nga ni Masayuki ito na bibigyan niya ng opportunity si Donnie Nietes. Sa iba pang balita, pambansang kamao, Manny Pacquiao pinanood ang naging laban ni Jimwell Pacquiao. Nakabantay nga po si Manny Pacquiao mga tol sa laban ni Jimwell. So di natin alam, baka magtuloy na si Jimwell Pacquiao sa professional. Sa ngayon, nangangampanya si Manny Pacquiao bilang senador sa Pilipinas. Sa iba pang balita, The Monster na Oya Inoue versus Cardenas. May balita ngayon na hindi pa rin daw mabenta ang ticket sa kanilang laban sa Las Vegas. Undercard nga din sa laban ni Inoue si Rafael Espinosa na WBO featherweight champion. May posibilidad kasi na maglaban si Rafael Espinosa at Inoue sa featherweight. Dagdag promotion na rin ito mga tol. Pero ang problema ngayon, hindi maibenta itong laban ni The Monster Inoue. Kahit number 1 challenger si Ramon Cardenas sa WBA, hindi naman ito kilala kaya mahirap talaga ibenta. Maging mabenta na lang ang laban ni Inoue sa Las Vegas kung superstar ang kalaban niya, katulad ni Tank Davis. Kaya ang ginawa ng Top Rank ngayon mga tol, medyo binawasan ang presyo sa ticket. Pero tingin ko mga tol, kahit babaan pa ng presyo yan, kung hindi talaga interesado ang mga fans na manood, hindi talaga yan bibili ng pay-per-view. Sa ngayon kasi mga tol, kahit mahal ang ticket, kung interesado ang mga fans, wala na silang pakialam sa presyo. So abangan natin ang diskarte ng Top Rank dito kung paano nila i-promote si The Monster Inoue. Malaking factor kasi kung sino yung mga kinakalaban mga tol. Buti sana kung katulad nila Canelo Alvarez. Kahit hindi kilala ang mga nakakalaban, mabenta pa rin sa pay-per-view. Kasi Canelo Alvarez yan mga tol, marami talagang manonood. Okay mga tol, hanggang sa muling update natin.